Nakablock ka ba sa kanya? Bigla ka na lang hindi makamessage. Hindi mo na makita ang profile niya. Kapag sinearch mo ang pangalan niya, parang naglaho na lang siya sa mundo mo. At ang mas masakit, wala man lang paliwanag, walang paalam, walang closure. Isang araw magkausap pa kayo tapos kinabukasan parang hindi ka nakilala. Kung naranasan mo na ito, hindi ka nag-iisa. Maraming tao ang dumaan sa ganitong sitwasyon. At sa totoo lang, hindi lang ito tungkol sa pag-block. Hindi lang ito tungkol sa social media. Ang mas masakit ay iyong pakiramdam na parang itinapon ka na lang basta-basta. Parang wala kang halaga. Parang lahat ng pinagsamahan ninyo ay nabura sa isang pindot lang ng buton. At alam mo kung ano ang unang ginagawa ng karamihan kapag na-block sila? Nagpapanik. Paulit-ulit nilang chini-check ang profile. Gumagawa ng paraan para makita kung ano ang ginagawa ng kabilang tao. Nanghihiram ng account ng kaibigan. Gumagawa ng bagong account. Nagpapadala ng mensahe sa ibang platform. Minsan pati mga kaibigan at kamag-anak ng taong ng block ay kinokontak pa. Pero kaibigan, may gusto akong sabihin sa'yo. Kung nakablock ka ngayon, ang pinakamalaking pagkakamali na pwede mong gawin ay habulin siya ng habulin. Isipin mo ito, kapag may taong nagsara ng pinto, ano ang ginagawa ng karamihan? Pilit nilang binubuksan, tinutulak, kinakatok ng paulit-ulit. Pero habang ginagawa nila iyon, lalo lang silang napapagod. Samantalang may ibang tao na kapag nakita nilang sarado ang pinto, humihinto muna sila. Humihinga, tinitingnan ang sitwasyon at doon nila napapansin na may ibang daan pala. Ganon din sa relasyon. Kapag na-block ka, ang unang dapat mong gawin ay huwag agad kumilos dahil sa emosyon. Mahirap ito, alam ko. Lalo na kung mahal mo ang tao. Lalo na kung hindi mo alam kung bakit nangyari. Lalo na kung pakiramdam mo wala ka namang ginawang masama. Pero tandaan mo ito. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay kailangan mong aksyonan agad. Kapag galit ka, hindi ibig sabihin kailangan mong magpadala ng mahabang mensahe. Kapag nasasaktan ka, hindi ibig sabihin kailangan mong habulin siya. Kapag namimiss mo siya, hindi ibig sabihin kailangan mo siyang kulitin. Minsan, ang pinakamalakas na galaw ay ang hindi mo na paggalaw. Parang tubig na magulo matapos haluin. Kapag patuloy mo yung gagalawin, lalong lalabo. Pero kapag pinabayaan mo muna, kusang lilinaw. At habang pinapakalma mo ang sarili mo, may isa ka pang mahalagang bagay na kailangang maintindihan. Ang pag-block ay hindi laging nangangahulugan na tapos na ang lahat. Maraming tao ang agad nagko-conclude. Ayaw na niya sa akin. May iba na siya. Hindi na ako mahal nito. Pero ang totoo, hindi natin alam. May mga taong nang bablock dahil galit sila. May mga taong nang bablock dahil nasaktan sila. May mga taong nang bablock dahil gusto nilang mapag-isa. At meron ding mga taong nang bablock dahil gusto nilang makita kung ano ang magiging reaksyon mo. Kaya huwag kang gumawa ng kwento sa isip mo na wala namang ebidensya. Isa ito sa pinakamahirap na laban kapag na-block ka. Hindi iyong pagkawala niya, kundi iyong mga kwentong ikaw mismo ang gumagawa sa utak mo. Minsan nga mas masakit pa ang mga iniisip natin kaysa sa totoong nangyari. Habang nakahiga ka sa gabi, kung ano-anong eksena na ang nabubuo sa isip mo. Iniisip mong masaya na siya kasama ang iba. Iniisip mong kinakalimutan ka na niya. Iniisip mong wala ka ng halaga. Pero kaibigan, tandaan mo ito. Ang iniisip mo ay hindi automatikong katotohanan. Kaya bago ka mag-react, bago ka gumawa ng kahit anong hakbang, siguraduhin mong kalmado muna ang isip mo. Dahil kapag emosyon ang nagmamaneho, madalas maling direksyon ang napupuntahan natin. May isang lalaki akong nakilala noon. Na-block siya ng girlfriend niya matapos ang isang matinding away. Dahil sa sobrang takot niyang mawala ang babae, gumawa siya ng 5 bagong account. Nagpadala siya ng 2 mensahe. Tinawagan niya ang mga kaibigan nito. Alam mo ang nangyari? Lalo lang lumayo ang babae. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil ipinakita niyang hindi niya kayang respetuhin ang space na hinihingi ng kabilang panig. At dito pumapasok ang isa sa pinakamahalagang bagay na dapat mong gawin kapag nakablock ka. Igalang mo muna ang katahimikan. Oo, masakit. Oo, nakakabaliw minsan. Pero may kapangyarihan ang katahimikan na hindi kayang tapatan ng daan-daang mensahe. Kapag tahimik ka, binibigyan mo ng pagkakataon ang emosyon na humupa. Binibigyan mo ng oras ang sitwasyon para luminaw. At higit sa lahat, pinapakita mo na may respeto ka pa rin sa sarili mo. Dahil aminin natin, kapag sobra nating hinahabol ang isang tao, minsan hindi na pagmamahal ang nakikita. Takot na lang. Takot maiwan. Takot mapalitan. Takot mawalan.
At kapag takot ang nagpapatakbo sa atin, madalas nakakalimutan natin ang ating dignidad. Hindi ibig sabihin na wala kang pakialam kapag tumigil ka muna. Hindi ibig sabihin na sumuko ka. Ang ibig sabihin lang noon ay pinipili mong huwag maging alipin ng emosyon mo. Pinipili mong maging kalmado kahit magulo ang sitwasyon. Pinipili mong maging matatag kahit nasasaktan ka. At minsan, doon nagsisimula ang tunay na lakas ng isang tao. Kapag handa ka na, gagawin ko ang part 2 na tuloy-tuloy ang daloy at walang recap. Kakaibang bagay na nangyayari kapag tumitigil ka sa paghabol. Sa una, pakiramdam mo wala kang ginagawa. Parang wala kang kontrol sa sitwasyon. Parang hinihintay mo lang kung ano ang mangyayari. Pero sa totoo lang, may mahalagang proseso na nagsisimula sa loob mo. Unti-unti mong nakikita ang mga bagay na dati ay natatakpan ng emosyon. Kapag sobrang attached tayo sa isang tao, minsan hindi na natin napapansin kung ano talaga ang nangyayari. Ang nakikita lang natin ay kung gaano natin siya kagusto, kung gaano natin siya namimiss, kung gaano natin gustong bumalik ang dati. Pero kapag may konting distansya na, nagsisimulang luminaw ang larawan, mapapaisip ka. Talaga bang masaya ako nun? Talaga bang maayos ang trato niya sa akin? Talaga bang balanse ang relasyon namin? At minsan nakakagulat ang mga sagot. May mga tao na noong una silang na-block, akala nila katapusan na ng mundo. Pero makalipas ang ilang linggo o buwan, sa kanila napagtanto na matagal na pala silang pagod sa relasyon. Matagal na pala silang umiiyak. Matagal na pala silang nagbibigay ng sobra habang kaunti lang ang natatanggap nila. Parang taong matagal nang may mabigat na bag na pasan. Sanay na siyang buhatin niyon kaya hindi niya napapansing napapagod na siya. Pero nang mawala ang bag, sa kanya naramdaman kung gaano pala kabigat ang dala niya. Kaya habang tahimik ang sitwasyon, gamitin mo ang panahon na yon para balikan ang sarili mo. Hindi para sisihin ang sarili mo. Hindi para sabihin na ikaw ang may kasalanan sa lahat. Kundi para maging tapat sa sarili. Ano ba talaga ang nangyari? May mga bagay ba akong dapat matutunan? May mga ugali ba akong kailangang ayusin? May mga pagkakataon bang hindi ko rin nakita ang nararamdaman ng kabilang tao? Ang mature na tao ay hindi puro sisi sa iba. Pero hindi rin puro sisi sa sarili. Marunong siyang tumingin sa salamin ng may katapatan. Dahil sa bawat relasyon, may mga aral na pwedeng dalhin. At habang ginagawa mo iyon, may isa pang bagay na napakahalaga. Huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang taong nang block sa iyo. Alam kong medyo masakit pakinggan yun. Pero isipin mo, ilang oras na ba ang ginugol mo kakaisip sa kanya? Ilang beses mo nang tsinek kung naka-unblock ka na? Ilang gabi ka nang hindi mapakali dahil sa isang taong piniling putulin ang komunikasyon? Habang abala ka sa kakaisip sa kanya, may isang taong napapabayaan. Ikaw, minsan para tayong may hawak na magnifying glass. Lahat ng atensyon natin nakatutok sa isang tao. Lahat ng enerhiya natin nasa kanya. Lahat ng emosyon natin umiikot sa kanya. Pero paano naman ang sarili mo? Paano naman ang mga pangarap mo? Paano naman ang kalusugan mo? Paano naman ang pamilya mo? Paano naman ang mga pagkakataong pwede kang maging mas masaya? May kasabihan na nagsasabing hindi mo kontrolado kung sino ang aalis sa buhay mo, pero kontrolado mo kung paano ka magpapatuloy pagkatapos nilang umalis. At yun ang parte na madalas nakakalimutan ng marami. Kapag na-block sila, parang humihinto ang buong mundo nila. Pero ang katotohanan, tuloy pa rin ang oras. Sumisikat pa rin ang araw. May mga taong nagmamahal pa rin sa iyo. May mga oportunidad pa rin naghihintay. May mga bagay ka pa rin kayang ma-achieve. Hindi natatapos ang kwento mo dahil lang may isang taong nagdesisyong i-block ka. Isa lang siyang kabanata. Hindi siya ang buong libro. At habang unti-unti mong binabalik ang focus sa sarili mo, may napapansin ang mga tao. Mas kalmado ka. Mas maayos ka. Mas may kontrol ka sa emosyon mo. At nakakatuwa dahil ito ang bagay na hindi kayang pikein. Hindi ito status sa Facebook. Hindi ito quote sa social media. Hindi ito dramatic na post para makita niya. Ito ay tunay na pagbabago na nangyayari sa loob. At alam mo kung ano ang nakaka-interes. Kapag tumitigil ka sa paghabol, mas nagiging malinaw kung sino talaga ang may gustong manatili sa buhay mo. Dahil ang taong interesado pa rin sa iyo ay gagawa ng paraan. Hindi palaging agad-agad. Hindi palaging bukas. Hindi palaging sa paraang inaasahan mo. Pero ang taong may pagpapahalaga sa koneksyon ninyo ay hindi habang buhay magtatago sa likod ng katahimikan. Samantalang ang taong wala ng balak bumalik, kahit gumawa ka ng 10 account, kahit magmakaawa ka pa, hindi mo mababago ang desisyon niya. Kaya isipin mo ito. Mas gugustuhin mo bang pilitin ang isang taong ayaw na? O mas gugustuhin mong maging tao na may sapat na respeto sa sarili para tanggapin ang hindi niya kontrolado? Hindi madali ang sagot. Pero doon nagsisimula ang tunay na kapayapaan.
Kapag tinanggap mong hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo. Hindi lahat ng relasyon ay kailangang ipilit. At hindi lahat ng taong umalis ay kailangang habulin. May mga pagkakataon sa buhay na ang pinakamagandang hakbang ay hindi ang pagtakbo papunta sa isang tao, kundi ang paglakad pabalik sa sarili mo. Dahil habang mas nakikilala mo ang sarili mo, habang mas inaalagaan mo ang sarili mong emosyon, habang mas binubuo mo ulit ang kumpiyansa mo, may unti-unting pagbabago na nangyayari. Hindi mo na hinahanap ang validation nila. Hindi mo na kailangan ng approval nila. At hindi mo na sinusukat ang halaga mo base sa kung nakablock ka man o hindi. Dahil nagsisimula mong maintindihan na ang tunay mong halaga ay hindi nakadepende sa opinyon ng isang tao. Nandyan na yon kahit bago mo pa siya nakilala. At nandyan pa rin yon kahit wala na siya. Isang bagay na bihirang pag-usapan ng mga tao kapag tungkol sa pagiging blocked. Karamihan kasi nakatuon agad sa tanong na, paano ko siya mapapabalik? Paano niya ako maaalala? Paano niya ako mamimiss? At kung minsan, nauubos ang ating oras kakaisip ng paraan para makuha muli ang atensyon ng isang tao. Pero may mas mahalagang tanong. Paano kung gamitin mo ang sitwasyong ito para mas makilala ang sarili mo? Alam mo may mga pangyayari sa buhay na hindi natin pinili, pero sila ang nagtuturo sa atin ng pinakamalalaking aral. At isa na ron ang pagkawala. Kapag may taong biglang lumalayo, kapag may taong pinuputol ang koneksyon, kapag may taong hindi na nagbibigay ng access sa buhay niya, napipilitan tayong harapin ang mga bagay na madalas nating tinatakasan. Kasama na rito ang takot sa rejection. Takot na hindi sapat, takot na mapalitan, takot na makalimutan. At kung magiging tapat tayo, karamihan sa sakit na nararamdaman natin ay hindi lang dahil sa taong nawala. Minsan dahil din sa kahulugan na ikinakabit natin sa pagkawala niya. Iniisip natin na kapag iniwan tayo, ibig sabihin wala tayong halaga. Kapag na-block tayo, ibig sabihin hindi tayo mahalaga. Kapag hindi tayo hinanap, ibig sabihin hindi tayo espesyal. Pero hindi ganun gumagana ang buhay. May mga mabubuting tao na iniiwan. May mga loyal na tao na napapalitan. May mga taong may mabuting intensyon pero hindi pa rin pinipili. At hindi ibig sabihin noon na mababa ang halaga nila. Ibig sabihin lang noon may mga bagay na hindi nila kontrolado. Parang ulan. Kahit gaano kakabait, uulan pa rin. Kahit gaano kakasipag, may mga araw pa ring mahirap. Kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo pa rin kontrolado ang magiging desisyon niya. At kapag naunawaan mo iyon, may kakaibang kalayaan kang mararamdaman. Dahil hindi mo na kailangang pilitin ang mga bagay na ayaw manatili. Hindi mo na kailangang kumbinsihin ang mga taong ayaw makinig. Hindi mo na kailangang patunayan araw-araw na karapat-dapat kang mahalin. Alam mo na iyon sa sarili mo. At iyon ang confidence na tahimik pero matibay. Hindi iyong confidence na puro yabang. Hindi iyong confidence na nagpapanggap na walang nararamdaman. Kundi iyong confidence na nagsasabing, masakit ito, pero kakayanin ko. Nasasaktan ako, pero hindi ako mawawala sa sarili ko. Nalulungkot ako, pero hindi dito matatapos ang kwento ko. Kapag umabot ka sa puntong iyon, may mapapansin kang pagbabago. Mas nagiging magaan ang pakiramdam mo. Hindi dahil bumalik siya. Hindi dahil na-unblock ka. Hindi dahil nag-message siya ulit. Kundi dahil hindi na nakadepende ang kapayapaan mo sa kanya. At iyon ang isa sa pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay sa sarili mo. Ang kapayapaang hindi nakatali sa ibang tao. May mga pagkakataon na babalik sila. May mga pagkakataon na magme-message sila ulit. May mga pagkakataon na magpapaliwanag sila. Pero kapag nangyari man iyon, sana hindi ka na iyong dating tao na desperadong naghihintay. Sana mas matatag ka na. Mas malinaw ang isip mo. Mas mataas ang respeto mo sa sarili mo. Dahil ang totoo, hindi sapat na mahal mo lang ang isang tao. Kailangan mahal mo rin ang sarili mo. At minsan, ang pagmamahal sa sarili ay hindi nakikita sa malalaking bagay. Nakikita ito sa pagpili na huwag magmakaawa. Sa pagpili na huwag habulin ang ayaw magpahabol. Sa pagpili na panatilihin ang dignidad kahit nasasaktan. Sa pagpili na magpatuloy kahit may mga tanong na walang sagot. Kung nakablock ka ngayon at mabigat ang nararamdaman mo, gusto kong maalala mo ito. Hindi ka nabawasan bilang tao dahil lang may isang taong hindi ka na kinakausap. Hindi ka naging mas mababa dahil lang may isang taong nagdesisyong ilayo ka sa buhay niya. At lalong hindi natatapos ang halaga mo dahil lang sa isang pindot ng block button. Mas malaki ka kaysa sa sitwasyong ito. Mas malawak ang buhay mo kaysa sa relasyong iyon. Unta mas marami ka pang pagkakataong mararanasan kaysa sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Kaya huwag mong gawing sentro ng mundo mo ang isang taong piniling lumayo. Gawin mong sentro ang paglago mo, ang kapayapaan mo, ang kaligayahan mo, at ang bersyon ng sarili mo na mas matatag kaysa kahapon. Dahil sa dulo ng lahat, hindi ang taong nang block ang pinakamahalagang tao sa kwentong ito. Ikaw,
Ikaw ang bida ng sarili mong buhay. Ikaw ang magdedesisyon kung mananatili kang nakatingin sa saradong pinto o maglalakad papunta sa mga bagong oportunidad na naghihintay sa harap mo. At maniwala ka, marami pa. Mas marami pa kaysa sa iniisip mo ngayon. Kung umabot ka hanggang dito sa video, isulat mo sa comments ang salitang matatag para malaman ko na kasama ka sa mga taong pinipiling bumangon kaysa manatiling sugatan. Alagaan mo ang puso mo pero huwag mong kalimutan ang sarili mo. Dahil ang tunay na lakas ay hindi makikita sa kakayahang habulin ang taong umalis. Makikita ito sa kakayahang manatiling buo kahit may mga taong piniling mawala. Patuloy kang lumakad. Patuloy kang matuto. Patuloy kang lumago. At tandaan mo, may mga bagay na nawawala hindi para parusahan tayo, kundi para ihanda tayo sa mas magagandang bagay na darating. Hanggang sa muli, ingat ka palagi. At huwag mong kalimutang pahalagahan ang sarili mo. Karapat-dapat ka sa pagmamahal, respeto, at kapayapaang hindi kailanman kailangang ipilit. Kung may sitwasyon ka ngayon na gumugulo sa isip mo, may problema sa relasyon, pamilya, kaibigan, o may bagay kang hindi alam kung ano ang tamang gawin, isulat mo lang sa comments. Ikwento mo ang sitwasyon mo, at baka sa susunod na video ay iyon mismo ang ating pag-usapan. Gagawa tayo ng video na may mga aral, payo, at mga posibleng hakbang na makakatulong sa iyo at sa iba pang may kaparehong pinagdaraanan. Tandaan, minsan ang problemang kinakaharap mo ngayon ay siya ring problemang tahimik na pinagdadaanan ng ibang tao. Kaya huwag kang mahiyang magbahagi. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para mas marami pa tayong mapag-usapan tungkol sa buhay, relasyon, at personal na pag-unlad. Maraming salamat sa inyong panunood. Ingat palagi.